I'd like to invite everyone, tayo po lahat ay tumayo. Ngayon pong hapon po ito, bigay ho natin yung, sabi ko nga po kagabi, yung totoo at todong pagsamba para po sa Panginoon. Alam niyo po, sobrang dakila ho ng Diyos. Hindi ho tayo tatagal po sa lakbayin pong ito. Ang 23 years, no? Sabihin mo sa katabi mo, 23 years, salamat sa Diyos, andito ka pa. No? Hindi ho dahil sa atin yun eh. Kundi dahil po sa Panginoon. At ngayon po, nilalakbay ho natin, no? Wilderness run. At hindi ho natin kaya lakbayin ito kung wala ho yung Panginoon. And this is our prayer sa bawat isa na Panginoon, patuloy niyo po kaming uhawin. So sa pamamagitan po ng mga awit pong ito, hayaan niyo po yung atinong uhaw. Yung atinong uhaw na kaluluwa po ay magsisigaw ho sa Panginoon ngayon pong hapon. No? Kung tayo po'y tinatawag ho ng Diyos na sumamba, mawala sa pagsamba, pumailan lang sa pagsamba sa Kanya, bigay ho natin yung ating pinakamataas na papuri at totoong pagsamba sa Panginoon. Ngayong hapon, kaya lahat po tayo umawit. Tawon Village! Everybody! Masyado nga pala ang paligid, pero mahilig sa loob. Pagod na ang kaluluwa sa iyong lahiga. Hindi sapat ang lakas ko, hindi sapat ang alam ko. Kung wala ka, Panginoon, ako'y wala rin. Kaya tatawad ako kahit mahina, kahit bawat sa kantinig, ikaw ang pag-asa. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat, ikaw lang. Sigaw mo! Tulad ng usan na uuhaw sa tubig, kaluluwa ko'y sumisigaw. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang Diyos ko. Sa bawat hakbang ng paa ko, ikaw ang direksyon. Sa mga tanong na walang sagot, ikaw ang mundo. Hindi ko hawak ang bukas, pero hawak mo ako. At sapat na yun, sapat na yun, sapat na yun. Everybody now! Sa diliman o liwanag, ikaw ang aking awit. Sa luha man o galang, sa iyong kakapit. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat. Sigaw mo! Ikaw ang Jesus. Tulad ng usan na umuhaw sa tubig, kaluluwa ko'y sumisigaw. Ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang Diyos ko. Come on! Bigay mo yung papuri sa Panginoon. Ikaw ang alaala sa kalagitnaan ng gabi. Ikaw ang hinahanap bago
sumikat ang araw. Ikaw ang Diyos na hindi bumibitaw. Hindi ko hahawakan ang pangarap, isusuko ko ang lahat. Hindi kaya dinitan ang sarili, ikaw lang ang sapat. Ikaw ang hinahanap ng puso ko, ikaw ang kailangan ko, walang ibang sasapat. Ikaw lang Jesus. Oh, tulad ng isang uhaw sa tubig, kung ako ay sumisigaw, ikaw ang buhay, ikaw ang lakas, ikaw lang ang Diyos namin. Sa bawat hakbang, ikaw ang sentro. Ikaw ang sigaw, ikaw ang awit. Sa bawat hakbang, ikaw ang sentro. Ikaw ang sigaw, ikaw ang awit. Panginoong Jesus, Ikaw ang lahat. ikaw lamang, Panginoon, ang lahat. Ika'y aming pinupuri. Ang aming mga puso uhaw sa iyo, Panginoon, ay patuloy pong nananabig, O Diyos. Narito kami ngayong hapon, Panginoon. Patuloy pong nagahangad. Tinahangad ka mismo, Panginoon. Kayaan mo po, Panginoon, ang aming mga puso po ay lumakbay. Maging sa gitna ng ilang, O Diyos. Ang aming mga pusong nananabig sa iyo, Panginoon, O Diyos. Awitin po natin sa Panginoon yung pananabig po ng puso sa Panginoon. Awitin po natin ang awit pong ito sa Kanya. Gawin ho natin pong isa pong awit po na maging sa gitna ng ilang, ang ating pong kauhawan, hanapin pa rin ho natin ay ang Panginoon. Hindi po ibang bagay. Dahil ang ating pong mga kaluluwa ay dinisenyo ho ng Diyos para po sa Kanya. Ang ating pong buhay, ang ating pong lahat ay dinisenyo ho ng Diyos para ho sa Kanya. Kung ikaw man po'y nasa ilang ng buhay sa mga panahong ito, tinatawag ka ng Diyos. Tinatawag ka ng Diyos, sumunod. Tinatawag ka ng Diyos, sumamba. Ang uhaw pong ito ay panawagan ho ng Diyos na lumapit sa Kanya at magpatuloy. Awitin po natin ang awit na ito sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang hanap-hanap sa tuwina, tanging hanap ng uhaw mong pagluwag. Ang puso ko'y parang tayong lupa, ng tanging lunas ay ang iyong pagsama. Ang ika'y nasa ang dating kasapatan, iparamdam mo, Diyos, ang iyong kaluwalhatian. Pag-ibig mo'y higit pa kaysa buhay, katapatan mo ang aking kagapay. Lumakad man sa ilang at mahirapan, kamay ko'y nakataas, magpupuri magkakailanman. Panginoon,
puso ko'y parang tuyong lupa, nang tanging lunas ay ang iyong pagsama. Ang ika'y maranasan ang aking kasapatan, iparamdam mo, Diyos, ang iyong kaluwalhatian. Pag-ibig mo'y higit bagay sa buhay, katapatan mo ang ating kaagapay. Umakan man sa ilang at mahirapan, kamay ko'y nakataas, magpupuri, magbagay lamang. Pag-ibig po natin ang Panginoon. Aking kaluluwa ay sa'yo lamang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa'yo nakasandig. Aking kaluluwa ay sa'yo lamang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa'yo nakasandig. Sa buhay, katapatan mo ang aking kaagapay. Lumakad man sa ilang at mahirapan, kamay ko'y nakataas, magpupuri, magpakailanman. Pag-ibig mo'y higit bagay sa buhay, katapatan mo ang ating kaagapay. Lumakad man sa ilang at mahirapan, Isang ulitin po natin sa Panginoon. Pag-ibig mo ay higit bagay sa buhay. Purihin po natin ang Panginoon. Pag-ibig mo'y higit bagay sa buhay, katapatan mo ang ating kaagapay. Lumakad man sa ilang at mahirapan, kamay ko'y nakataas, Ang pag-ibig mo ay higit bagay sa buhay, Panginoon. pag-ibig mo'y higit bagay sa buhay, katapatan mo ang ating kaagapay. Lumakad man sa ilang at mahirapan, kamay ko'y nakataas, magpupuri, magbagay. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Sige po, manatili lang ho tayo sa presensya ho ng Panginoon ngayon pong hapon pong ito. Usapin lang po natin ang Panginoon. Basahin ko lamang po. Bago po natin awitin, ito po ang sunodong kanta. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? My tears have been my food day and night. While people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul. How I used to go to the house of God
under the protection of the Mighty One, with shouts of joy and praise among the festive throng. Habang inaawit po natin ang awit pong ito sa Panginoon, the song is entitled, Hunger in My Soul. I pray to you, Jesus, this afternoon, come and fill our hearts, Lord. Because only you can satisfy us, Lord Jesus. This hunger, this thirst. This is an invitation to come to Jesus. Ang uhaw pong ito ay imbitasyon ho ng Diyos sa atin na magpatuloy. Na siya po'y hanapin. Na siya po'y paglingkuran. Na siya po ay sundin ang kanyang kalooban. Na lumakad ho anumang sitwasyon ng buhay. Hayaan niyo po ng inyong puso ay umiyak sa Diyos ngayon pong hapon. Tawagin mo ang Panginoong Jesus. Panginoon! Panginoong Jesus, kailangan kita. Hindi ko kayang magpatuloy nang wala ka. Panginoong Jesus, kailangan kita. Pwede no natin sa Panginoon. There's a hunger in my soul. Nothing else can satisfy. I have searched the world for more. Still I'm empty inside. Every broken well of known left me thirsty, left me dry. All the fountains that I chased couldn't give this life. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. You're the one ever living. You're the bread that gives me life. I am done with chasing shadows. I am running to your side. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. I've been drinking empty promises from the voices all around, building kingdoms out of sand, just to watch them falling down. Jesus, but your mercy meets me here in the middle of my need. You invite me to the table, say, come be fully seen. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. You're the one ever living. You're the bread that gives me life. I am done with chasing shadows. I am running to your side. Jesus, only you
Every thirst within me find its rest in truth. I lay down my idols, I lay down my pride. Take this heart of hunger, be my only delight. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. You're the water ever living. You're the bread that gives me life. I am done with chasing shadows. I am running to your side. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. Let us come to Him. Let us come to Him. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. You're the one ever living. You're the bread that gives me life. I am done with chasing shadows. I am running to your side. Come on and say His name. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. I lay down my idols. I lay down my pride, Jesus. Oh, only you can satisfy. Lord, oh Lord Jesus, come to Him. Let us continue to say it. Come to Him. Come and drink. Jesus, only you can fill me. Only you can satisfy. Only you, Lord Jesus. Lay down everything. Lay down every substitute. You're the bread that gives me life. God is inviting you to come. I am done Lay with down everything. chasing shadows. I am running to your side. Jesus, only you can fill. Come. Only you can satisfy. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you. For you are you're the water ever living. You're the bread that gives us life. Jesus says, I am the living water. At ang uhaw pong nararanasan ho natin, ang Diyos ang siyang kasagutan. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po'y hindi nagbabago. Patuloy ho naming nararanasan, natatagpuan. Hindi ka nagkukubli, Panginoon, sa mga taong nauuhaw, nagugutom, spiritual. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang sigaw ng aming puso. Panginoong Yesus, Ikaw ang sigaw ng aming kaluluwa. Panginoong Yesus, kaya sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pasasalamat at pagdakila ay sa iyo, Panginoong Yesus. Amen at amen.
Tayo tumungo tayo, manalangin. Salamat po, Diyos, sa katapatan niyo sa amin, sa amin hong buhay, Panginoon. Salamat dahil kay Diyos na hindi nagbabago, kay Diyos na mabuti. Ang biyaya niyo ho at awa ay bago tuwing umaga. Babalikan ho namin, Panginoon, at aalalahanin ng mga ginawa niyo sa amin sa loob ho ng nagdaang linggo, nagdaang buwan, nagdaang taon. Kita ho namin, Panginoon, na kayo Diyos na hindi ho nagpapabaya. Kayo Diyos na marunong. Kayo Diyos na maaari hong pagtiwalaan ng hunang buhay. Hayaan mo, Diyos, na ilagak ho namin ang aming buhay sa inyo ngayon hong hapon. Ang amin hong isip, ang amin hong puso, ang amin hong kaluluwa. Hayaan niyo, Panginoon, na magpakaliwanag ho ang inyong salita. Kung sa gayon, Panginoon, maunawaan namin ang nais ninyong iparating sa amin ngayon hong hapon. And as we pour out our soul, Lord, our spirit, help us remember, Lord, how good you are, how faithful you are, Panginoon, sa amin hong buhay. Salamat o Diyos, ito ang aming dalangin. Samahan mo kami ng inyong Santo Espiritu, Panginoon, sa amin hong pag-aaral. Panginoon, lahat ho ng nagmamatigas, Panginoon, na puso, lahat ho, Panginoon, ng kaisipan, Panginoon, na nagmamatigas ay sinasansalat o inawasak ngayon hong hapon. Salamat o sa inyo. Sinasamba ho namin kayo, Panginoong Yesus. Sa inyo lamang ho ang papurit pagsamba. Amen. Magandang hapon ho sa atin hong lahat. Itutuloy lang po natin ang ating series ho sa Romans. Hindi pa rin ho tayo aalis sa Romans 10, At buksan ho nga ho natin yung atin hong mga Bible sa Romans 10. At ang pagtutuunan ho natin ng pansin ay yung 11 to 15. Ito hong pag-aaral natin ay hindi ho isang malamig ho na text, o kaya yung parang dry na doctrine, o kaya ho isang material ho para sa isang lecture. Nais ko hong sabihin sa inyo na itong Romans 10, 11 to 15 ay isa hong apoy. Sabi nyo nga sa katabi nyo, apoy. At ito ho ay isa hong panawagan. Ito ho ay paalala ho ng Panginoong Yesus na ang gospel ho ay hindi lang ho para sa mga piling tao. Piling tao. Hindi ho ito para sa mga mababait lang. Pakitingnan nga ho nung katabi nyo kung mukhang mabait. O kaya ho sa mga religious lang, o kaya yung mga parang malinis ho ang buhay. Hindi lang ho ito para sa isa hong lahi, o isa hong uri, o kaya ho isang antas. No, isang antas lang ho ng society. Sabi ho ng scripture, sabi ho ni Pablo, ay whosoever. Mamaya ho dadaanan ho natin yan, whoever. No, sa Tagalog ho ay sino man. At yan ho yung mismo na hindi ho matanggap ho ng Israel. So hindi ho yung, ang pinag-usapan ho natin, pag pinag-usapan ho natin yung Israel dito, hindi ho yung modern day Israel, kundi yung Israel, noon hong panahon ng sinulat ho itong New Testament time, Noon dumating ho ang Panginoong Yesus. So ang problema ho ng Israel ay hindi dahil wala ho silang religion, hindi dahil wala ho silang zeal, o yung, pinag-aralan ho natin ng mga nakaraan, masigasig ho sila, Meron ho silang kasaysayan, nakasama ho ang Diyos. Ang problema ho nila, ito, pakinggan ho natin, ayaw ho nilang tanggapin ang paraan ng Diyos. At pangalawa, ayaw ho nilang tanggapin ang lawak ng awa ng Diyos. Ano ho yung una? Ayaw nilang tanggapin alin daw ho? Paraan ng Diyos. Pangalawa, ayaw nilang tanggapin yung lawak ho
ng awa ho ng Diyos. Kaya ho sa Romans 10, ipinapakita ho ni Paul yung kamangmangan. Sabihin nga ho natin kamangmangan. No, ignorance ho ng Israel. Hindi lang ho sila mangbang ho sa katwiran ng Diyos, o kaya ho doon sa provision ho ni Jesus, o sa halaga, o doon ho sa halaga ho ng pananampalataya, mangmang din ho sila, doon ho sa tungkol ho sa lawak ho, abot o saklaw ho ng pagliligtas ho ng Diyos. Kaya nga ho, bago ho tayo tumingin ho sa Israel, kasi yun ho ang pag-aaralan natin, ba't Israel lang Israel? Bakit lagi natin pinag-aaral yung Israel? Kasi ho yung salita ho ng Diyos, yung scriptures, yung Old Testament and New Testament, galing ho sa bansang yun . So bago ho natin pag-aralan, bago natin tingnan ho yung Israel, tingnan muna ho natin ang atin ng sarili. Dahil posible na nandito rin ho tayo ngayon hong gabi. Nandito rin ho tayo, sa kalagayan ho ng Israel. May church background ka. Listen, meron kang church background. Diba? Pamilyar ka sa Biblia. Marunong ka doon sa mga Christian linggo. Alam mo yung mga salitang Kristiyano. Alam mo yung mag-amen. Diba? Alam mo yung mag-hallelujah. Alam mo mag-sister. Alam mo, tawag mo si brother ganyan. Diba? Pero ang problema ho, ang puso ho ay hindi ho nakasuko ho kay Kristo. Hindi pa rin ho sumusuko kay Kristo. Posible rin ho na nakikinig ho tayo sa sermon, pero ang tiwala mo ay nasa sarili mo pa rin. Posible ho na alam ho natin yung gospel ho sa isip po natin, pero hindi ka pa rin ho tumatawag sa Panginoong Hesus sa puso mo. At posible rin, nag-Kristiyano ka na, Christian ka na, pero ang liit na ho ng tingin mo sa gospel. Ang liit na ho ng tingin mo doon sa mabuting balita. Na na parang, ang tingin mo, itong gospel para lang sa tamang tao, para lang sa mga kagaya natin, para lang sa mga taga-church lang, Pero ito yung Romans 10, 11 to 15, babasagin ho lahat yan. Basahin ho natin. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Sa Tagalog po, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego. Dahil ang iisang Panginoon ng lahat ay mayaman sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napapakinggan? At paano sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila isinusugo? Gaya ng nasusulat, ang ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita na mga bagay na mabuti. Iba ho yung translation ho sa akin. So, ang prayer ko ho ngayon ay buksan ho ng Panginoon yung puso ng bawat isa. Kung meron ho akong panalangin ngayon ay wasakin ho ng Panginoon yung pride. Nagisingin ho ng Diyos, yun ho atin hong kaluluwa. Alam nyo, ipaalala ho ng banal na spirito, yung mabuting balita ho, ay mayroon pa rin hong kapangyarihan, makapangyarihan pa rin ho siya, buhay pa rin, at para pa rin ho sa lahat ho ng sumasampalataya, sino man. So isa-isahin ho natin yan, So ang sino mang sumasampalataya sa, balik ko tayo sa 11,
ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Pansinin niyo ho kung paano ho nagsimula ho si Paul. Sabi niya, sapagkat sinabi ng kasulatan. No, sapagkat sinabi ng kasulatan. Anong ibig sabihin nun? Hindi ho sinabi ni Pablo, no? Hindi sinabi ni Paul na sa tingin ko, no? Hindi niya sinabi sa tingin ko. O kaya, opinion ko ito. Ang sabi niya, ang kasulatan ho, yung Bible ho, yung scripture ang nagsasabi. Nung panahon na yon, ano ho yung scripture nila? Yung Old Testament, ano ho? Ang ibig sabihin ho, ang pundasyon ng kaligtasan ay hindi ho tradisyon, hindi emotion, hindi culture, hindi rin ho kagustuhan ho ng tao. Ang pundasyon ho ay ang salita ho ng Diyos. Kaya ho, ganun na yung introduction ho ni Paul. Ang sabi ng kasulatan, ano daw ho? Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, yan ho ang salita, ano ho, na hindi ho tanggap ho ng nagmamataas ho na puso. Gusto ho kasi ng pride, special siya. No? Gusto ho ng pride, special na privilege. Gusto ho ng religion ho, hierarchy ho gusto ng religion eh. Pero ang sabi ng Diyos, no? Ang sabi ho ni Paul, sino man. Ibig sabihin ho, ang paanyaya ng Diyos ay mas malawak pa ho kaysa doon sa ano. Wala hong favoritism. May favoritism ho ba ang Diyos? May favoritism po ba ang Diyos? Meron po ba? Wala ho. Sabi ho sa salita ho yan ng Diyos. Sabi, God does not show favoritism. Ano ho? Kaya ho, pwede ho lumapit ang mayaman at mahirap. Pwede ho lumapit yung malinis ho yung record o yung may wasak ho na buhay. No? Pwede hong lumapit yung lumaki ka sa church, ano ho? At yun hong lulong ho sa bisyo. Pwede hong lumapit ho yung moral and immoral. Nabasa niyo ho ba yun, yung nandoon? Pwede ho bang pakikuha? O tayo pakikuha nga yung nandoon sa labas natin. Yan, sabi ho ni Manong George, the marketplace messiah. Ano daw ang ibig sabihin ng marketplace messiah? Sabi niya, I simply argue that the cross should be raised at the center of the marketplace. Yun daw hong krus, yung krus daw ho, dapat daw ho yun ay inilalagay ho sa gitna ho ng kabayanan, ng palengke. Sabi niya, as well as on the steeple of the church. Di ba kadalasan yung krus makikita mo nasa sa loob ho ng church. Nasa sa loob ho ng building. Sabi niya, I am recovering the claim that Jesus was not crucified in a cathedral. Si Jesus daw ho ay hindi ipinako ho sa isang katedral. Sabi niya, between two candles, but on a cross between two thieves. Ipinako daw siya sa gitna daw ho sa isang krus, sa gitna daw ho ng dalawang magnanakaw. On the town's garbage heap at a crossroad, sabi niya, so cosmopolitan that they had to write that title in Hebrew, Latin, and Greek at the kind of place where cynic talks math, thieves curse, and soldiers gamble. Diyan ho eh. Diyan ho ipinako si Jesus. Sabi niya, that is where He died. Sabi niya, and that is what He died about. That is where churchmen ought to be and what churchmen ought to be about. Ang ganda lang nung sinabi niya kasi exactly, ito ho yung sinasabi ho ni Paul ho, no? Sabi ho doon ay sino man. Hindi lang ho para sa malilinis. Ang mabuti hong balita. No, papansinin niyo ho, hindi sinabi ho ng verse na ang sino mang nagsisikap ng husto. O kaya ang sino mang nag-aayos ng sarili. Kaya minsan maririnig mo, di ba? Saka na lang ako a-attend kapag okay na ako. Saka na lang ako a-attend pag nagbago na ako, di ba? Di ho, ang gospel ho, ang mabuti hong balita ho ni Kristo. Ang sabi ho dyan ay para sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Ang sentro ay hindi ho tayo, no? Hindi ikaw. Sabi mo, hindi ikaw ang sentro. Kasi minsan ho, tayo, para tayong laging main character, Yun ba yung tawag doon, main character? Hindi ho tayo yung bida. Ang bida ho doon sa kwento, siya. Ang bida ho sa mabuting balita, ang Panginoong Hesus. At ito pa ho yung sabi, hindi mapapahiya. Ibig sabihin, ang lalapit ho kay Jesus ay hindi ho mabibigo. Marami hong bagay sa mundo, nangangako, pero
Napapa. Maraming nangangako pero napapa ko nga. Di ba? Pero di ba? Madami yung nangangako pero naloloko. Tandaan nyo, tingnan nyo no. Ang kasalanan nangangako ho yan ng saya pero sa dulo Di ba pagkasira, ang mundo ho ay nangangako ho ng kaganapan pero sa dulo, di ba parang di okay lang yan, sir. Yan ho ay paalala ho sa atin eh. Kaya nga ho dito wala tayong tinatanggihan. Napansin ho ninyo, wala ho tayong tinatanggihan dito. Kasi ho ng Panginoong Hesus namatay ho para sa lahat eh. Di ba sa sino man, di ba sabi diyan sino man, hindi natin tinatanggihan, di ba pag pumasok diyan, kahit anong klase ng tao, di ba, hayaan natin nung pumasok, makarinig ho ng salita ng Diyos. At hayaan ho natin na ang Diyos ho, ang bumago ho sa Kanya. Di ba, mundo, anong ino-offer ho ng mundo? Accomplishment, di ba? Pero sa dulo, pagod, kapaguran. Pero si Jesus, hindi ho kailanman nagpapahiya ng nagtitiwala ho sa Kanya. Ano yung sunod? Romans 10:12. Sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at Griego. Romans 10:12. For there is no difference between Jew and Gentile. Linaw ho niya pag sinabi hong noon na Hudyo at Griego, ibig sabihin ng Gentile, ibig sabihin ay, pag sinabi hong Gentile, ano nga ho yun? Hindi Hudyo. Tayo ho yun. Sino lang Hudyo? Israelites, yung mga lahi ni Abraham, at ni Jacob. Ito ho yung nakakagulat sa sinabi ho ni Pablo, Para ho sa mga Hudyo, mabigat ho ito dahil ang kanilang pagkakakilanlan, ay nakabatay ho dun sa pagiging iba nila, pagiging espesyal. Kasi feeling nila special ho sila, di ba? Sa dinami-dami ng tao ho sa mundo o kaya ng lahi o bansa, sila yung pinili ng Diyos. Chosen nation ho sila eh. Kung saan ho manggagaling ho yung Messiah. Di ba sa kanila ho nanggaling ho si Jesus? Pero pagdating ho sa kaligtasan, sabi ni Pablo, wala hong pagkakaiba. Kaya ho, pagdating ho sa kasalanan, pareho tayo. Pagdating ho sa pangangailangan, pareho tayo. Pagdating ho sa krus, pagdating ho sa paanan ho sa krus, walang VIP lane. Ito kasi, Hudyo, mauna ito yung maunang maligtas. Wala hong ganun. Wala hong express lane, para sa mga nagmamabuti sa sarili. Lahat ho tayo ay lalapit ho tayo sa Diyos nang wala hong maipagmamalaki at wala hong maibabayad. Tandaan ho natin yan. At yung sumunod na sa verse, sabi ho dyan ay, iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ito ho ang karakter ho ng Diyos. Ang Diyos ho ay mayaman ho sa awa. Sabi nyo nga ho, mayaman sa awa. Mayaman ho ang Diyos sa awa, sa biyaya, sa habag, sa pagpapatawad. Hindi ho nauubusan ng biyaya ho ang Panginoon. Sige nga ho, isipin nyo. Alam niyo yung kanta na ano nga Inside Out? Anong sabi doon sa Inside Out na kanta? Sabi ho doon, 1,000 times I failed, still your mercy remains. Sabi niya, should I stumble again, still I'm caught in your grace. Sabi niya, 1,000 times I failed, still your mercy. Sabi niya, 1,000 times I failed. Sabi niya, at ngayon kung mas stumble ulit ako, di ba, sasaluhin mo pa rin ako. Yan ho ang Diyos eh. Hindi ho nauubusan ho ng biyaya ho ang Panginoon. Hindi ho siya nagsasabing, teka lang, sorry ha, naibigay ko na yung grace sa iba, naibigay ko na yung biyaya sa iba. Hindi ho tayo tatanggihan ho ng Diyos. Dahil sa dami mo nang nagawa ho na kasalanan. O dahil ho doon sa gulo ho ang gulo ng past mo. Diba, hindi ko ho tatanggihan ho ng Diyos dahil magulo ho yung mga pinagdaanan mo ho sa buhay. Ito lang ho yung tanong Ang tanong ho pala, ang tanong ho ay hindi ito, karapat-dapat ka ba? Kundi ang tanong ho ay, tatawag ka ba? Okay? Naunawaan ho ba natin? Minsan ho kasi ganyan tayo Minsan, ang gusto ho natin ay maging karapat-dapat muna tayo bago tayo lumapit sa Diyos. Sino ang ganyan? Di ba naririnig niyo ba yung sarili niyo? Gusto ko muna maging tama ako bago ako lumapit sa Diyos. Di ho, mali ho yun. Ang tama hong tanong, tatawag ka ba sa Diyos? Tanungin niyo nga yung katabi mo, tatawag ka ba sa Panginoon? Tanungin niyo tingnan niyo sa mata, tatawag ka ba kay Jesus?
Kasi ito sa 13, sabi ho doon ay sapagkat ang sino man, sabi ho dyan, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam niyo ho ba kung bakit Kung bakit ho may mga quotation marks yan? Makikita niyo ho may mga quotation marks yan eh. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kasi ho, yan ho ay kinote ho ni Paul galing ho sa Old Testament. May mga kinote ho siya dyan galing sa Isaiah. May kinote ho siya dyan galing kay Joel. Ano ho yan? Kaya mula pa ho dun sa Old Testament, mula pa dun sa hindi pa dumadating ang Panginoong Hesus, ito na ho yung plano ho ng Diyos. Na lahat ng tatawag ho kay Jesus, lahat ng tatawag ho sa Kanya, ay hindi ho mapapahiya kundi maliligtas. Kaya nga ho, ito ho, ang pangako hong ito ay tiyak. Hindi ho baka, hindi ba? Hindi ho baka o kaya depende. Ano hong ibig sabihin ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, anong ibig sabihin nun? Yung tumawag sa pangalan ng Panginoon. Di nga ho, tanungin nyo nga, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay paglapit ho sa Diyos nang may tunay ho na pananampalataya, faith. No, pagkilala ho kung sino ho siya, kung sino ba si Jesus. No, pagsuko ho sa kanyang authority at pag-asa ho sa kanyang ginawa ho doon sa krus. Kaya nga ho, ang daan ho, di ba sabi ni Jesus, I am the only way, I am the only truth, I am the only life. Hindi ho ang daan ay ang religion, hindi ho ang daan ay yung mga philosophies ho natin sa buhay. Ang daan ho ay ang Panginoong Jesus lamang. Kaya ho, ang tanong sa atin, tinatawag mo ba si Jesus bilang tanging pag-asa mo? Yun ho ang tanong eh. Alam niyo ho, 23 years na ho tayo. Di ba lagi ko inuulit, kung may panalangin ako, sabi ko, Lord, kung may panalangin ako, yung mga bata, yung mga sumunod sa aming generation, natotohanan nila na makilala ho si Jesus. Dahil hindi ho siya bit-bit lang ng amin hong hindi siya bit-bit lang ng momentum ho ng mga founders. Hindi siya bit-bit lang ho ng kasaysayan ho ng De Avino. Hindi ho siya bit-bit lang ng anyang magulang. Kundi meron siyang tayo, nakilala niya talaga ho si Jesus. Yun nga ho eh. Kasi minsan hindi mo pa bit-bit ang anak mo. Kasi sa totoo lang, ito sinasabi ho ng verse na to, walang ibang daan. Walang ibang daan sa kaligtasan kundi si Kristo lang. Mabuti ka alam mo at nakakilala ka kay Jesus. Mabuti ka alam mo at unawa mo sa puso mo, nananampalataya ka kay Jesus, yung anak mo. Tagal mo lang kasi nadala mo ba yung anak mo? Kasi hindi sapat ho yung alam po, di ba? Hindi yung alam ko yung about kay Jesus, hindi ho sapat yun. Mabuti naman akong tao, hindi ho sapat yun. Kasi kapag tumatawag ka pa rin ho sa sarili mong kabutihan, sa sarili mong relihiyon, sa religion, mali ho yung tinatawagan mo. Yun ang pangako ho na ito, di ba? Yung maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay pangako lamang ho para sa mga tumatawag sa Panginoon. Naunawaan ho natin, ito ho yun, sa 14. Basahin natin. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Dito ho, pinakita ho ni Paul, yung matindi ho nating pangangailangan. Kailangang tumawag para maligtas. Alam niyo, simple lang naman ng verse na to eh. Actually, lagi na yung sinesermon eh. Ang simple ho ng verse ito, kaya lang ang dami hong hindi makaunawa. At dito sa church ho natin, sa village, Lord, ipaunawa niyo ho sa amin ito. So, pinakita ho ni Paul nito, mayroon ng matinding pangangailangan. Kailangan tumawag para maligtas. Ano ho yung pangalawa? Kailangang maniwala para tumawag. Pangatlo, kailangang makarinig para maniwala. At pang-apat, kailangang may mangaral para makarinig. Meron ho ba tayo dyan, sir? Di ba hindi ka maliligtas kung hindi ka ho tatawag? Ang tanong ho, ilan ho sa atin ang tumawag na dito? Di ba yung mga kabataan ho natin dyan, tumawag na ba kayo sa Panginoong Hesus talaga? Paano kayo tumawag? Basta lang ba kayo tumawag? O nanampalataya kayo, naniwala talaga kayo? Paano kayo maniniwala? Hindi nyo naman kilala yung tinatawagan ninyo. Kaya kailangan ho, mapakinggan ho ninyo yung tungkol ho doon.
At kailangan ho may mangaral para ho makarinig. Kasi ho yung kaligtasan ho, hindi ho nangyayari na hindi ho nangyayari na parang sa hangin lang, dala-dala lang ng hangin. Hindi ho ganun. Ito ho yung binigay na paraan ho ng Diyos. Kailangan may mangaral. Kailangan marinig ho ang katotohanan tungkol ho kay Jesus. Kailangan marinig ho ang katotohanan tungkol sa kasalanan, sa krus, sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus. Tingnan mo, kung hindi mo alam na ang tao ay nagkasala, ba't mo kakailanganin ng tagapagligtas? Kaya dapat ito pinapangaral ho yun eh. Hindi pwedeng tatanggapin mo lang si Jesus, tinatanggap ko si Jesus. Bakit mo tinatanggap si Jesus? Para saan? Para ako'y maligtas. Maligtas saan? Ba't kailangan mo ng kaligtasan? Di ba kasi nagkasala? Nagkasala ang tao, nagkasala ako. Ba hindi ho, sabihin nyo nga sa katabi nyo, mga Gen Z naman kayo, no? Yung mga hindi ho Gen Z, kunyari Gen Z na din kayo, sabihin nyo nga ho, hindi maliligtas ang tao sa good vibes. No, hindi ho maliligtas ang tao sa pagiging spiritual lang. Kailangan hong marinig ho si Jesus, makarinig about kay Jesus. No, ano ba yung mabuting balita? Ano ba yung gospel? Ano nga ho yung gospel? 1, 2, 3. Diba? Pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Yun ho ang mabuting balita. Anong ibig sabihin ho nun? Nung pagkamatay ng Panginoon, nung namatay ho ang Panginoong Jesus sa krus, tinumbos niya ang kasalanan na para ho sa atin. At ang kabayaran ho ng kasalanan na yun, kamatayan, kaya namatay ho ang Panginoong Hesus para sa atin. At ano ho yung pagkabuhay na yun? Dahil nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, makakaasa ho tayo na totoo yung pananampalataya natin ho sa Kanya. Yung Kanyang pagkamatay, yung Kanyang pagtubos sa ating kasalanan, totoo ho yung kasi muli siyang nabuhay. Yun ho yun. Kaya nga ho, hindi ho pwedeng palitan ho nung, alam nyo, kaya nga, paalala ko ho sa mga pastor natin dito sa amin, hindi pwedeng puro entertainment. Ang church hindi ho entertainment eh. O kaya parang self-help yung pangangaral ho ng mabuti hong balita ng gospel. Ang tao ho ay dapat makarinig upang maniwala, at maniwala upang tumawag, at tumawag upang maligtas. Sa 15 ho, basahin natin yung 15. At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Dito ako maganda sa English. And how can anyone preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ang mission ho natin, ang mission ho ng gospel ay hindi ho aksidente. Yun ho talaga yung puso ho ng Diyos, yung heart ho ng Diyos. Ang Diyos ho ang nagsusugo dahil ho sa habag ho niya sa mga hindi pa ho nakakarinig tungkol ho sa Kanya. Sinong nakakakilala kay Jonah? Yun hong kinain ng sardinas. Kilala niyo si Jonah? Kinain ho ng malaking isda. Alam niyo ba si Jonah kung bakit siya kinain ng isda? Alam niyo ba yung kwento niya? Bakit ho? Kasi meron hong isang lungsod doon, Nineveh. Yung Nineveh, masasama na ho yung mga tao doon, makasalanan ho yung mga tao doon, gugunawin na ho ng Diyos yon. Kaya sabi ho ng Diyos kay Jonah, Jonah, pumunta ka doon sa Nineveh, mangaral ka doon. Kasi naaawa ho ang Diyos doon sa mga tao doon, ayaw niyang gunawin eh. Mangaral ka doon. Alam niyo si Jonah, ayaw niyang mangaral doon. Ayaw niyang mangaral doon para yung mga tao yung magsisi. Bakit? Kasi alam ho ni Jonah, masasama yung mga yun eh. Alam mo ni Jonah na dapat lang sa sobrang sama nila, ayaw nila sa iyo, Diyos. Ayaw naman nila sa iyo, Panginoon eh. Ayaw kong mangaral doon. Hayaan niyo sila na tama lang naman na nagunawin niyo sila kasi ayaw nila sa inyo. Pero ang Diyos, maawain ng Diyos. Sabi niya, Jonah, pumunta ka doon, mangaral ka doon para sila yung magsisi. Ayaw ho ni Jonah, kaya tinakasan niya ang Diyos doon sa sinusugo sa kanya. Sa madali yung salita, alam niyo yung kwento, di ba? Tatagal niyo na sa church eh. Inugat na nga kayo sa church, di ba? Alam niyo na ng kwentong to.
Di ba habang nandun sila sa sa barko, tapos malakas parang nagkaroon ng squall. Tapos anong tawag doon? Nagpalabunutan at si Jonah yung nabunot. Di ba? Kasi siya yung siguro, nag-isip yung mga tao siguro, kaya tayo ginaganito ng Diyos dahil meron ditong isang tao na ayaw sumunod sa Diyos. Kaya di ba tinapon ho siya tapos kinain siya ng isda. Alam niyo, magbasa ho tayo ng Bible, lalo na yung mga Gen Z natin. Tapos sabayan niyo naman, sumabay kayo kay Clarice. Minsan kasi may ganyan ho tayong spirit, yung Jonah spirit. Gusto lang ho nating maligtas yung mga tao ho na madali hong mahalin, yung mga hindi ho nagkakagulo, no? Yung mga tao ho na hindi ho makakagulo sa atin hong comfort zone. Tama? Pero ang Diyos ho ay Diyos ho ng whosoever, ng sino man. Tandaan ho natin, ang Diyos ho ay Diyos ng sino man at ang sino man na sa Kanya'y sumampalataya. Diba? Tapos dito din, diba, sa 14, balik nga ho tayo. Sabi ho doon ay, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Kanya. Dito ho ay everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ang sino mang sumasampalataya, ang linaw lang ho no? Sabi ho ni Paul, ang ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. Bakit ho nagiging maganda daw yung paa? Hindi dahil ho naka-cute, cutics ba yun? O kaya na pedicure? Hindi ho dahil nagpaspa ho yung paa o makinis, maganda ho yung paa dahil doon sa dahil doon sa balita ho na dala ho nito. Sa mundo ho na wasak at wala hong pag-asa, ang dala ho dapat natin ay kapatawaran, para sa makasalanan, buhay para sa mga patay, at pag-asa para sa mga nawawalan ho ng pag-asa. Ano ho yung dala natin na mabuting balita? Kapatawaran para sa makasalanan, buhay para sa mga patay, at pag-asa para sa mga desperate. Kaya kung may makikita ho tayo dito, meron hong 4. Huwag mong tanggihan ang gospel dahil sa pride. Yun yung sa katabi, huwag mong tanggihan ang mabuting balita dahil sa pride. Kasi hanggat hindi ho tayo nagpapakumbaba, hindi mo yayakapin ho yung grace o yung biyaya ho ng Diyos. Pangalawa, huwag mong tanggihan ang gospel dahil sa ibang tao. Diba? Minsan, ayoko na dyan. Ayoko na maging Christian kasi yung tangan ako, hindi naman nagbayad. Ganun ba yung Ganun ba yung Christian? Diba, huwag mong tanggihan yung mabuting balita dahil sa ibang tao. Kung may mga hipokrito ho sa church at meron, totoo ho yan. Diba, kasi may mga hipokrito ho sa church, pero huwag niyo ho silang gawing hadlang, Ang paglapit ho ni Jesus sa mga makasalanan, ay hindi ho kahinaan ho ng gospel. Ito ho yung glory ho ng gospel. Huwag mong tanggihan yung gospel dahil lang doon sa mga tao na hindi ho naging mabuting halimbawa. Pangatlo, church, listen. Sabi nyo nga sa katabi mo, huwag kang manahimik. Anong ibig sabihin nun? Anong karapatan ho natin na manahimik kung kailangan hong marinig ho ng iba ang tungkol ho kay Jesus, ang marinig ho ang gospel para ho sila yung maligtas. Diba? Sabi mo, kailangan mong magsalita. Diba sabi ko, hindi ho nila maririnig kung hindi ka magsasalita. Hindi ho nila maririnig ang tungkol kay Jesus at sa mabuti hong balita kung hindi ka magsasalita. Kahit gaano ka pa kabait. Isa di ba ang bait-bait mo sa opisina, ang bait mo sa lahat. Pag hindi ka nagsalita about doon, kasi alam mo, minsan may narinig ako ganyan, hindi let your life speak. Tama naman yun. Kaya mo ang buhay mo ay magsalita ng pagiging mong mananampalataya. Pero, kailangan mo pa rin magsalita kasi kailangan nilang marinig. Meron nga ako kwento May kwento ako, sabi, nag-share. Nag-share na siya ng gospel. Nag-share siya ng gospel. Ang problema sa pag-share niya ng gospel, sabi niya, pag uwi mo sa bahay, manalangin ka kay Jesus, mag-pray ka kay Jesus ha. Di umuwi na siya. Pagbalik nila, nagkita na ulit sila,
Okay, namusta niya? Sabi niya, oo, nag-pray na ako kay Jesus. Yung nakapako doon nagpunta ako sa kwarto namin, tapos yung nagpunta ako doon sa may nakapako doon sa amin, doon ako nag-pray. Kasi hindi mo kwento sa kanya, hindi mo share sa kanya kung sino yung totoong Jesus. Kaya nga ako dito, pagpasok mo pa lang, di ba bibigyan ka yung white track? Papakilala sa iyo yung totoong Jesus ng Biblia. Hindi ko alam sa inyo, no? Kung kinilala mo na sa totoo, ng totohanan sa puso mo ang Panginoong Jesus. Kung hindi ka paligtas, tumawag ka sa Panginoon ngayon mismo, no, sa puso mo, Panginoon. Yung tinuturo ni Paul doon sa Bible, yung Jesus na yon, sa inyo ko binibigay ang buhay ko. Patawarin niyo ako sa aking kasalanan. Kayo na po ang manguna sa buhay ko. Sabihin ng puso mo, no? Ngayon na po mismo. Huwag mo nang antayin na maging karapat-dapat ka pa bago ka lumapit sa Diyos. Maliligtas ka dahil sa yaman ng awa ho ng Diyos. So kung meron tayong conclusion, ang gospel ay malawak ho sa paanyaya. Ang gospel ay malawak ho sa paanyaya, sa invitation. Kasi ang sabi doon ay sino man. Pangalawa, tiyak ho sa pangako. Maliligtas ka pag tumawag ka. At pangatlo, iisa ang daan. Ang Panginoon. Si Jesus lang. At pang-apat, urgent. Anong ibig sabihin ano ba sa Tagalog ang urgent? Kailangan, di ba? Kailangan, no? Urgent ho ang pagpapahayag. No, paano sila makakarinig? Tatandaan ho natin yan. Paano sila makakarinig? Ang problema ho ng tao ay hindi ho yung kakulangan ho ng awa ho ng Diyos, kundi ang ayaw niya hong yumuko ho sa Panginoon. Ayaw niyang mag-surrender. Ayaw niyang bumabaho sa Diyos. Tandaan ho natin, ang sagot lang, nananatili tatlo. Si Kristo, ang gospel, at ang tawag. Ngayon ho tayo ay nasa 23rd year na ho ng church. Sino ho nandito nung first year? Pataas naman ho ng kamay. Tingnan nga lang ho natin, first year. Mga unang taon ho ng The Avenue. Huwag na ho kayo magpanggap ng mga Gen Z. Kahit ho ng pangalawang taon o pangatlong taon, yung unang 3 taon, nasa na ho kayo? Yung unang 4 na taon, una kayong magpanggap, may mga puti na kayong buhok. Nagulat nga ho ako eh. Nagulat ho ako kasi, di ba magtataka pa ako, pagtingin ko sa salamin, ang dami ko ng puting buhok. Magtataka pa ako, magpi-50 na ako eh. Si Ate Els nga, dito na nga ho, nag-50. Nung dumating yan dito, dalagang-dalaga pa. Dalaga pa rin naman siya, pero, dalaga. Ay, magandang dalaga. Na-realize ko lang ako, kasi si Mike, 11 years old lang nun, ngayon magpo-40 na. At binatang-binata pa rin. Nagmana. Diba yung si Gideon nga, sabi ko, nung isang araw, inakap ko siya. Kasi sabi ko, pinapatulog lang kita dati, di ba? Buhat-buhat lang kita. Ngayon gagraduate na ng college. Maya-maya pa, may sarili na akong pamilya. Kaya nga yung 23 years, sabi ko lang ho kayo, no? Nandiyan dyan ho, nakikita ko. Kasi pag nandito ho kayo, kita nyo ho lahat. Kita nyo yung inaantok, yung natutulog. Pero bukod doon, kita nyo lahat ng muka. Kita ko yung mga kasama ko ho. Nakasama ho namin. Simula ho nung una hanggang ngayon, kita ko ho, nandito ho sila. Papasalamat ako sa Panginoon dahil ang kwento ho ng The Avenue, ay, sabi ko nga last week, 2 weeks ago, ay, ang kwento ho ng The Avenue ay mga tao ho na tinipon ho ng Diyos, sinustain ho ng Diyos, at pinasan ho ng Diyos sa loob ho ng 23 taon. At ang mga anniversaries ho ay, sabi ko nga, ay hindi lang ho tungkol sa pag-alala ho ng atin hong kasaysayan ng past, kundi ho pagdinig sa sinasabi ho ng Diyos patungkol ho sa future, patungkol ho sa hinaharap. And ilang years na lang, 3 years from now, 2 years from now, 25th year na ho natin, isa na ho isang henerasyon, 20 years is a generation. Yun nga sabi ko, si Gideon, baby pa lang dati, ngayon malaki na. She said, 15 years old ko lang ho yan kasama, ngayon 2 na ho yung anak niya, malalaki na. Yun ho, 20 years na yun ho, ako magpi-50 na. Sa dinami-dami ho ng noodles na kinain ko, at pansit canton, at yung mga dinosaur na punong-puno ng, alam niyo yung dinosaur? Naalala ko lang ho kasi,
Alam nyo, grabe. Rootlets, alala ko lang, grabe. Pag may journey ministry, di ba taon-taon ho natin yung journey ministry? At saka Christmas party. Alam nyo ho yung handa natin, dinosaur. Puro ano ba yun? Alam nyo ba yung dinosaur? Pag pumili ka sa palengke, sino ba yung pag inadobo mo siya, puro buto na yung natira. Pag inadobo nyo, ano yung manok po yun? Naaalala ko lang ho. Natawa ko kasi pag nagpupunta ho tayo ng journey ministry, pupunta tayong crossroad. Daladala ho natin yung church, mga kabataan natin, daladala ho natin doon. May mga dala tayong kaldero. Tapos kakain ho tayo sa parking ho ng SM. Minsan sa rooftop ho ng SM. Tapos ilalatag natin yung mga kaldero ho natin. Nung kakain tayo, dinosaur ho. Nagkakulento yun. Naalala ko lang ho, no? Yun yung generation na yun, hindi ko lang ho, sinasabi ko lang ho, ang tanda ko na eh. Sa dinami-dami ho, minsan yung mga pagkain ho ng mga workers ho noon, kapag kakatapos ho ng church, di ba tinola, madalas tinola. Tinola ho na punong-puno ho ng papaya. Tsaka may sili. Kasi yung sili, daon ho ng sili, libre lang ho doon sa kalit-kalit. Mangunguha ka lang, ang dami ho doon. Di ba? Tapos Nor Cubes. Kaya ako naalala, kasi sa dinami-dami ho ng Nor Cubes na nakain ko ho at nainom, alam mo yung hindi mo alam kasi ang buhay. Hindi ko ho alam kung salamat sa Panginoon kung 50, andyan ka pa para gabayan ho yung next generation ho ng church ho natin. Pero ito hong 23 years to the 25th, ito ho ay paghahanda sa pagpapasa ho ng baton. Ito hong wilderness run, pakita nga ho natin, meron po ba tayo dyan? Ito pong wilderness run, hindi lang ho ito, never naman ho tayo nagtema, di ba? Never tayo nagtema. Lagi hong taon-taon, di ba, mapapansin ninyo, nag-umpisa sa nung kauna-unahan, Kingdom of a Higher World, Destination Higher World. Second year anniversary, hanggang dalawang taon natin. Ikatlong taon ay Only a God Like You. Tapos, Fusion Experience, Basta lahat po yan ay lakbayin ho. Ngayon ho, ang lakbayin natin as a church, as a village, ay wilderness run. Ito ho ay paghahanda. Bigyan nyo lang ho ako doon sa mga Gen Z natin. Kausapin ko lang ho yung mga generation namin sa church, sa village, yung inyong mga tito. Kaya nga pag nagpagupit ako doon, sa pagupitan dyan, sabi ko tinatanong ako nung gupit ko. Sabi ko, low taper fade. Kapag para siyang nagulat siya. Sabi niya, Tito, buti nagpapagupit ka ng mga Sabi niya sa akin, kulang na lang kuhanin ko yung blade. Ma-realize mo, matanda ka na. Ito ho kasing wilderness run. O sige, nandito na yung Gen Z natin. Ang wilderness run po ay paghahanda ho yan. Inihanda ho natin ng church, yung atin ng village. Inahanda ho natin ang generation na ito. Na kung sakali ho na tayo, ay mawala na. Hindi natin alam eh. Alam ho natin, may tibay ho sila. May tayo ho sila. Kaya nga ho, ito ho'y pagbabalik po doon balik tayo doon sa pinagmula natin. Balik tayo doon sa apoy. Kasi kanina, naririnig ko, kung kayo ay dumadaan sa isang wilderness, sabi ni Sed, kung tayo dumadaan sa isang wilderness, hanapin mo lang ang Panginoon. Pero itong wilderness run, ito ho ay isang paalala ho sa atin. Teka lang, sa totoo lang ho, wala tayo sa wilderness. Yun lang ho yung isang paalala eh. Panginoon, dalin mo kami sa wilderness. Kung saan ikaw lang ho yung aasahan namin. Na Panginoon, maalala namin ho yung kauhawa namin sa inyo noong una. Upang sa gayon, Panginoon, yun hong mga makakakita sa amin ng sunod na generation, mahagip ho nila yung uhaw na iyon sa inyo. Naunawaan ho natin. Kaya ho, ganun ho yung usa doon, May pasungay na naman ang avenue. Kaya ho, yung kahoy siya, di ba, na parang tuyo, para maunawaan ho natin yung pangangailangan ho natin sa Diyos. Yung kauhawan, Panginoon, dalhin mo kami sa pagkaunawa na kailangan ka ho namin. Yun ho yung wilderness run. Kaya ho,
ho siya nagmamadali. Di ba may uhaw siya? Alam nyo, bigyan nyo lang ho ako, kasi tapos na ho ako eh. Tapos na ho ako dapat. Bigyan nyo lang ako ng kasi this is the last Sunday before our anniversary celebration. Bigyan nyo lang ho ako saglit. Yung amin hong naging parang mentor, o tinitingnan na mentor, sabi niya, si BLC, wala na ho siya, ang lakbayin daw ho ng isang church ay nandoon ho sa kanyang mga awitin. Kaya pag wala daw hong awit ang church, wala daw ho yung lakbayin. Sabi niya ho yun. Naniniwala ho ako doon. At kung ano ho yung laman ho ng mga awit ho ng church, doon mo makikilala yung church ho na yon. Ngayon ho, nakakatuwa kasi ang dami ho natin. Actually, yung entries ho ay 18. Tama po ba? 18 entries ho doon sa ating songwriting competition. Actually, lahat ho magaganda yon. Pero yung mga narinig nyo na kanta, inawit kanina na isang English, isang Tagalog, yun ho yung dalawa doon sa finalist, final four, at yun ho yung i-judge. Magaganda ho sila, may kauhawan ho siya, uhaw ho siya sa Panginoon, maganda. At doon naman ho tayo dinadala talaga ng wilderness run, yung pagkauhaw ho sa Panginoon. Pero sabi ko nga, may hinahanap ho ako. At ito ho ay matagal, mga ilang linggo ko na hong sinasabi doon sa atin ng mga musicians, sa atin ng mga pastor, may hinahanap ako doon ho sa awit. Ang tawag ko ho doon sa mga awit na yun ay awit ang pagkauhaw. Pero safe songs ho sila. Pero natuwa naman ako doon sa isang awit, di ba? Sabi nung isang awit ay, lumakad man sa ilang at mahirapan, kamay ko'y nakataas, magpupuri. Alam niyo, tama-tama yung ating inaral ho ngayon. Kasi, sabi ko, Panginoon, pagkatapos ho ng uhaw, diba, nauhaw ka, at uminom ka sa batis, tapos, di ba yung mga, umawit ka sa Panginoon, Kasi nauhaw ka, sabi mo, as the deer pants for streams of water. Kaya lang ho, hindi ho doon natatapos ho yung verse. Meron ho yun sa baba. Meron ho yun doon sa 7. Babaho kayo doon. Basahin nyo hanggang kaibaba. Kaya nga ho, tuwan-tuwa ako sa Panginoon dahil binigyan ho tayo ng, sabi ko doon, mababasa nyo pa nga ho doon, as I pour out my soul, I remember. Sabi niya, naalala daw niya. At natutuwa nga ako kasi naalala ko ka eh. Isa hong pag-alala, wilderness run, pag-alala ho doon sa dati. Pero hindi lang siya natatapos doon sa pag-alala sa dati. At pagbabalik ho doon sa dati. Pag inom mo doon sa batis, pag inom mo sa Panginoon, pag samba mo sa Panginoon, ano ho yung sunod? Yan ho yung tanong ano ho yung sunod? Alam niyo, pinapahulaan ko sa kanila Sabi ko, hulaan niyo. Ano yung hinahanap ko? Alam niyo yung hinahanap? Pasanin. Pasanin. Pasanin ho. Pasanin. Di ba umiyak ka? Di ba umiyak ka? Nung umawit ka, di ba umiyak ka? Nagtaas ka ng kamay? Di ba nagsuko ka ng buhay? Di ba pag-iyak mo, Di ba nauhaw ka? After mo mauhaw, Pagkainom mo, Balik ka na uli sa Sunday. Kasi next Sunday, iiyak ka na uli. Tapos Kaya nga yung wilderness run, pagbabalik ho yan, pag-alaala ho, na meron ho tayong pasanin. Tapos na ho ang henerasyon ho natin, Yun ang pasanin na yun, maipasa ho sa pangalawang henerasyon ng atin hong church. Yun ho yung pasanin ho natin para ho yung mga tao, yung mga kabataan ho, tatayo ho sila, unawa nila na si Jesus lang ang aking tagapagligtas. May pasanin ka na gawin hong kalib. Nagawing kalib yung aking mga kabataan na ito. Lalo pa ngayon ho, di ba? Gen Z, Gen A. Di ba nakagat lang ng langgam na depressed na? Di ba magkakaroon ho sila ng pagkaunawa na kaya ako nandito? Dahil tinawag ako ho ng Panginoon. Minsan ho kasi sa sobrang kakomportable ho natin, nakalimutan ho natin yung natin hong pasanin. Di ba last time ka inaral ho natin dyan. Sabi niya, if you confess with your mouth, si Coach ba nagturo nun? If you confess with your mouth that Jesus is... Alam niyo ba kung bakit kailangan i-confess sa bibig? Kasi kailangan ng patunayan. Kailangan ng patunayan dahil pag kinonfess mo, sinabi mo na si Jesus ay Diyos, papatayin ka. Noong panahon na yun, noon na ang pagkilala ko kay Jesus kamatayan.
nung napansin niyo yung ating tinuro ngayon sa Romans 10, di ba wala hong makakarinig kung wala hong mangangaral at wala hong mangangaral kung walang magsusugo. Sino ho ba magsusugo? Di ba tayo, church ho natin. Pag huminto ho na ho sa atin, paano pa ho yung susunod na generation? Sila naman ang tinawag dyan. Yaan mo na sila naman ang tinawag dyan. Dito na lang ako sa pagbibigay. Lahat ho tayo tinawag. Kung saan ka nilagay ng Diyos, tinawag ka dyan. Kaya nga yung trabaho mo, kung tinawag ka ng Panginoon doon sa trabaho mo na yun, isa yung trabaho mo, nagkakaroon niya ng meaning dahil nagkakaroon ka ng pangunawa kung ano talaga ang panawagan mo sa buhay. Maaari ba tayong tumayo? Sa paglapit ho natin sa Panginoon, tingin lang ho natin, Panginoon, yung pagkakilala ko sa iyo, maipasa ko ho sa iba. Maipasa ko sa aking mga anak. Maipasa ko sa aking village. Maipasa ko labas ho sa aking village. At kung paano ho yung tapang ko noon, nung bata pa ako, maging ganun din ho ulit ang tapang ko ngayon. Basahin ko lang ho yung isang portion ho dun sa essay ng Wilderness Run. Nais ko din ho na habang inaawit natin ito ay alalahanin natin ng Panginoon ang tapat niyo sa amin for 23 years. Basahin ko lang ho saglit. For 23 years, God has been faithful to this house. Through seasons of growth and seasons of struggle, through victories and through moments that tested our faith. His hand has never left us. The story of the Avenue Village is not simply the story of a church organization. It is the story of a people who were gathered by God, sustained by God, and carried by His grace. And right now, the wilderness is calling. The wilderness does not call us because God wants to punish us. The wilderness calls us because God wants to purify us. It is the place where the noise of life fades away and the voice of God becomes clear again. It is the place where the distractions that once comforted us are stripped away and we remember what truly sustains us. The wilderness reminds us that we are thirsty. Our souls are thirsty for God. Psalms 42 says, "As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God." The deer in the passage is not casually walking through a forest looking for a drink. It is running. It is desperate. It is exhausted. It is searching for water because its life depends on it. And this is the picture of the wilderness run. It is the moment when our faith stops being casual and becomes desperate again.
Minsan ho ay nakausap ko yung isa ho nating pastor. Nagka-drive ho kami, papunta ho kaming Laia. At nagkikwentuhan ho kami tungkol sa kilos ho ng Diyos sa church. At kung meron ho isang bagay na dapat ho tayong ipanalangin, ano ho? Kung bakit ho nawawala ho na yung pasanin. Kasi ho, komportable na ho tayo. Kasi hindi na ho tayo desperado. Kaya kung meron ho tayong dalangin sa Diyos, ngayon ho, kaya nawawala ho yung tapang, nawala ho yung pasanin. Kaya nga sabi ko, Lord, pag nagkikwentuhan ko kami, sabi ko, biroan namin kung sinong saserdote sa bayan. Six years ago, nung huling meron ho nag-full-time, meron hong may tapang na magbigay ng buong buhay sa Panginoon. Na-realize ko lang ho na yung sa mga biroan namin na kung sino saserdote isang bayan, sabi ko, baka kaya wala nang sumusunod na may tapang dahil maski tayo ay baka tayo naduwag na kasi komportable na ho tayo. And as we sing this song, habang hinaawit ho natin ito, let us come before the Lord as a people who are desperate for God, for the living God. Awitin ho natin ng awitin. Wala hanggang papuri sa'yo, O Diyos, ibibigay. Ikaw lamang ang nagdulot ng isang bagong buhay. Hindi ko kayang bilangin pagpapalang mo sa akin. Awit at buhay ko ay tanggapin. Minsan pa ako'y aawit sa'yo, Panginoon, at ang dalangin ko'y dinggin. Manguna ka, Jesus, sa aking landasin. Kahit pa mayroong pagsubok, mundo man sa akin ay tumalikod.
kayang bilangin pagpapala mo sa akin. Awit at buhay ko ay tanggapin. Minsan pa ako'y aawit sa'yo, Panginoon, at ang dalangin ko'y dinggin. Mauna ka, Jesus, sa aking landasin. Kahit pa mayroong pagsubok, mundo man sa akin ay tumalikod. Walang hanggang papuri ay alay sa'yo. Aking Jesus, Aking Jesus, aking Jesus. Minsan pa ako'y aawit sa'yo, Panginoon, at ang dalangin ko'y dinggin. Mamuna ka, Jesus, sa aking landasin. Kahit pa mayroong pagsubok, mundo man sa akin ay tumalikod. Walang hanggang papuri ay alay sa'yo, aking Jesus. Aking Kaibanan, Panginoon, purihin ka, Panginoon o Diyos. Sinasamba ka, Panginoon. Dakila ka. Ika'y walang hanggan. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming Panginoon. Ika'y aming pinupuri, Panginoon. Ang iyong dakila, ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Sinasamba ka namin, Panginoon, ang walang hanggang papuri ay sa'yo, O Diyos. O salamat, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat. Salamat o sa biyaya nyo. Salamat o sa pagho ninyo, Panginoon. Salamat o sa katapatan nyo, Panginoon. Can never thank you enough, Lord, for your faithfulness and your grace. Sa katapatan niyo, Panginoon, sa The Avenue, sa Village, Panginoon, for the past 23 years. Tatas ko, Panginoon, sa inyo ang tatas ko, Panginoon, sa inyo ang aming generation, Panginoon. Salamat po dahil pinakita niyo ho sa amin ang inyong kapangyarihan.
Nakita namin, Panginoon, kung paano kayo kumilos at nagbago ho ng buhay. Salamat po, Panginoon, dahil nakita namin kung gaano ho kayo naging tapat. Simula ho ng una. Nakita ho namin, Panginoon, kung gaano kayo naging tapat at nagbago ho ng buhay. Kahit ho yung lugar ho namin nung una, tumutulo ho pag may ulan. Na nung una, Panginoon, yung 3,500 na rent, Panginoon, ay iniiyak ho namin at niluluhod ho sa inyo. Na nung una, Panginoon, na yung aming toothbrush, ang amin ng toothpaste, ang amin ng shampoo, ay kasama ho sa aming mga panalangin. Pero nakita ho namin kung gaano ho kayo bago ho ng buhay. Na mga kabataan na ginamit mo ho noon na ngayon ho ay may mga pamilya na. At siyang nagbigay na ho ng kanilang mga buhay para sa inyo. Nakita ho namin kung paano nyo ho ginamit ang dinosaur. Kung paano ho nyo ginamit, Panginoon, ang Knorr cubes. Kung paano nyo ho ginamit yung tamban at galunggong. Sa amin ho mga shepherding at mentoring. Na inaabot ho, Diyos, ng madaling araw. At tuloy na, Panginoon, pagpasok at pagluwas sa Maynila ng mga manggagawa mo, O Diyos, na may trabaho doon. Salamat dahil sa katapatan ninyo, nakita namin kung paano kayo kumilos. Kumilos, Panginoon, sa sapatos na binenta, cellphone na binenta, upang sustentuhan, Panginoon, ang inyong gawain. Ngunit hindi ho doon natatapos ang kwento. Kundi sa panibagong buhay na inyong binago. Mga adik na nakakilala ho sa inyo. Yung iba nasa langit na, Panginoon. Mga pamilya ho na inayos ninyo. Ngayon, Panginoon, may mga gagraduate na ho sila. Pero buo ho ang pamilya. Nakita namin, Panginoon, kung paano ka kumilos. Sa 5 tinapay at 2 isda.
nagpapasalamat ako sa inyo. And as we pour out our souls, Lord, we remember your faithfulness, your goodness. Kita namin ang iyong kamay, Panginoon. Sa simula pa nung una, O Diyos, ay hindi kayo nagpabaya. Hindi man naging madali, but you sustained your church. This is not our story, but this is your story, Lord. Ito ay kwento ho ninyo kung paano ho nyo binigyan ng tapang yung mga duwag. Kung paano, Panginoon, yung mga walang alam, ginawa mong desperado. Ito ay istorya ho ninyo, Panginoon. Istorya, wala na hong iba. At Panginoon, nagpapasalamat po ako dahil pasalamat kami sa inyo. Dahil may mga panibago kayong istorya na binubuo sa amin sa malapit na ho naming pagtatapos. Nalalapit na ho kami sa ika-20 taon, Panginoon. It has been a generation, Lord. And as we usher in the next generation of the Avenue Village, nagpapasalamat po kami dahil patuloy ho kayong nagtatapat. Dahil may mga naririnig na kaming mga kwento, O Diyos. Kwento ng pananampalataya, ng sakripisyo at ng panalangin. Salamat o Panginoon. Dahil sa loob po ng 23 taon, hindi mo kami iniwan. Salamat o sa umunti ho yung liwanag man. Pero nakakita ho kami ng pag-asa. Na hindi ho matatapos sa aming henerasyon, O Diyos, ang inyong katapatan. Salamat po dahil meron ho akong narinig na kwento. Na sa mamunting edad niya ho, Panginoon, 14 or 15 or 16. Napagkaisipan niya, Panginoon, na unahin ka at ang iyong gawain. Hindi man niya nare-realize, Lord, pero nakita niya ang Juan 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Sa kanyang batang edad, Panginoon, narinig niya. Naunahin ka. Naunahin ang gawain mo, Panginoon.
kaysa sa kanyang graduation. Salamat, Panginoon, dahil nakakita kami ng pag-asa. Hindi man siya payagan, ngunit nakita niyo, O Diyos, ang kanyang puso. Salamat po sa inyo. And in our comfort, Lord, maaaring nakalimutan na paging desperate. Ngunit ang batang ito, O Diyos, meron siyang tapang. Tapang ko na kailangan nung next generation namin. Upang ang bisyon ninyo, O Diyos, na maihayag ang mabuting balita ay may sa katuparan. Salamat po sa inyo. We continue to pray for every family, every business, every school represented here. Nataso namin, Panginoon, sa inyo ang mga hindi ho namin kasama ngayon. Butin ho ng inyong mapagpalang kamay. Meron silang mga sakit, Panginoon, pagkalingin niyo ho sila. Meron silang mga pangangailangan na pinansyal, Panginoon. Pangangailangan emosyonal, Panginoon, kapahingahan, kapayapaan ng isip. Natatagpuin niyo ho sila, O Diyos, sa kanilang mga pangangailangan. Dalangin ho namin. Salamat o sa inyo. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, tinataas namin ang inyong pangalan, Panginoon. We worship your God, we glorify your name. Sinasamba ka namin, Panginoon. Tanghalin ka, O Diyos, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan, Panginoon, naming Ama. Purihin ka, O Diyos. Wala na akong iba. Tinataas ka lamang, Panginoon, naming Amang banal. Kayo lamang, O Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Itinatanghal ka, O Diyos, Panginoon, ang aming Diyos na banal na walang kagaya. Salamat po, Diyos, Panginoon. We worship you, Lord. We glorify your name, O God. O Diyos, Panginoon, kulang ang aming mga salita upang sambahin ka. Sinasamba ka, O Diyos. Sambahin niyo ang iyong Diyos na narito kayo. Buksan niyo ang iyong mga bibig. Sambahin niyo siya. We worship you, Lord. We glorify your name, O God. Sinasamba ka namin, Panginoon. Sinasamba ka, O Diyos, Panginoon, for you are worthy of our worship. For you are worthy of every praise, Lord. Panginoon, we worship, Lord. We worship you, O God. We worship you, Lord. Your people worships you. Sinasamba ka, Panginoon. Tinatanghal ka. O Diyos, hallelujah. O Diyos, Panginoon. Sinasamba ka lamang, Panginoon, aming Ama. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We glorify your name. We worship you, Lord. Worship. We worship you all the glory and praises. We lift up unto your name. Salamat o Panginoon, tinatanghal ka o Diyos, ito aming dalangin bilang isang bayan mo, Panginoon, isang village, Panginoon, na sumasamba sa inyo. Amen.